mga kapamuso, nagpapatuloy po tayo sa ating prayer meeting ngayong gabi. Ayan po. Review muna po tayo ng konti sa ating series part. Nung unang nung unang prayer meeting po natin, pinag-usapan po natin yung mahirap versus imposible. 'Di ba? Mula po yan sa story ng mga unang alagad nung sila po ay tinawag ng Panginoong Hesus. So yun po. Bali, ang pinag-usapan po natin dito, yung mga challenges na harapin uli ng church o ng bawat isa sa atin sa pagpasok uli ng panibagong taon. Sabi po natin doon sa unang part, yung mga dapat natin gawing paglilingkod, kasama yung ating mga kapamuso nang may tulungang sama-sama. So yan po natin pinag-usapan doon sa unang part, mahirap versus imposible. Tapos nung ikalawa naman pong week, pinag-usapan naman po natin yung mahirap, pero posible naman. Pinag-aralan po natin yung story ni Jacob at saka ni Esau, at doon natin natutunan na mahirap harapin at labanan yung mga tukso at kasalanan. Ayan. Okay, pinag-usapan po natin doon na posible naman na ang bawat kapamuso ay maglayong panatilihin ang purity ng church. So yun po yung unang dalawa na paghahandaan po natin bawat isa at ng buong church sa pagpasok ng taong ito. Una, yung mga challenges ng paglilingkod kay Lord. Nasabi natin, napaka-imposibleng mangyari kapag wala ang Panginoon. Pero yung pangalawa, sabi natin na dapat nating paghandaan yung purity ng church. Yung paglaban sa mga tukso at kasalanan. Ayan. Ngayon naman po, dadako tayo sa huling part ng ating series. Ang title naman po natin, Posible Kahit Mahirap. Ayan. So, manalangin muna po tayo. Salamat, Panginoong Hesus, sa huling bahagi po ng aming pag-aaral ng iyong mga salita. Para po sa series na ito, umaasa kami, Panginoon, samahan mo kami, maintindihan namin ang aming pag-uusapan, tumuhin mo ito sa aming mga puso, ma-apply namin ito sa mga personal naming buhay, at sa buong church as a whole. Salamat po, maparangalan ka, maitaas ka sa gabing ito. Salamat po, in Jesus' name, we pray. Ayan. Pag-uusapan naman natin ngayon yung patungkol sa isa't isa. Yan, di ba una, yung mga paglilingkod kay Lord sa mga ministeryo, pangalawa, yung pananatiling pure. Pangatlo naman, para mapanatili natin yung relasyon natin sa isa't isa, sa buong church at saka sa isa't isa, no, kailangan marunong tayong magpatawad. At kailangan din, alam din ng part kung paanong gagawin mo kung ikaw yung pinapatawad. Itutuloy natin po yung kwento ni Jacob at saka ni Esau. Background lang po para dun sa mga si Jacob po kasi at saka si Esau, kambal silang pinanganak. Tapos nagkasala po sila sa isa't isa kasi nagsinungaling si Jacob sa kanyang kapatid na si Esau. At si Esau sa tindi ng galit niya, nagbalak siyang patayin ang kanyang kapatid. Ayan po. So ngayon pag-uusapan natin, itutuloy natin yung kwento tungkol sa kanila. Pag-usapan natin yung bahagi na nagpapatawad. Si Esau yun, no? Kasi si Esau yung ginulangan, eh. Si Esau yung ginawa ng masama. Ayan po. Unang-una, na mapag-aaralan po natin sa buhay ni Esau, posible kahit mahirap ang magpatawad, kasi nasaktan tayo. Tama naman, di ba? Mahirap magpatawad, kasi nasaktan tayo. Pero posible. Sabi ng verse ng Genesis 27 verse 4, pakibasa, Jomer. Doon ka muna hanggang di naglulubag. Ayan. Kahit si Rebecca na nanay niya, alam niya na pwedeng patayin ni Esau yung kanyang kapatid. Kaya mismo si Rebecca na nanay niya, sinabi sa kanya, umalis ka muna anak, kasi para hindi ka patayin ng kapatid mo. Sa totoo lang po, napakasakit kay Esau nung pangyayari. Kasi isipin nyo niloko siya ng sarili niyang kapatid. Yung para sa kanya na mana, napunta sa kanyang kapatid, karapatan niya yung bilang panganay. Kasi sa Israel, ang panganay ang may karapatan ng lahat ng mga mana, pati ng blessing. Ninakaw yun ng kanyang kapatid, si Jacob. Ang masakit, sarili niyang kapatid ang nagnakaw sa kanya. Di ba nga, pag usaping lupa, nawawala yung pagiging magkakapatid. Di ba? Pangalawa, masakit kay Esau kasi mismo yung sarili niyang ina, sa halip na siya ang kampihan, ang kinampihan yung kapatid niya na nagkasala. No? At ang pinakamasakit, yung kanyang tatay, pag padre de pamilya, ang dapat
magtatanggol sa kanya, hinayaan niya lang na mangyari ang lahat. Kaya sobrang sakit, doble sakit, yung ginawa kay Esau. Naalala ko, sabi nga ni Pastor Joe dati, no? Sabi niya sa akin. Kasi bilang pastor, maraming mga kritisismo no? You cannot please everybody sa mga members mo. And laging ang tampulan ng mga samaan ng loob, ng paninira, lagi ang pastor, yung pamilya ng pastor. Kasi open sila sa public. Mula pa nung sa Maynila kami, hanggang nagpunta kami rito ng Angono, marami talaga may mga hindi magandang mga narinig si pastor na feedback. Kaysa ganyan siya, pero wala lang sa kanya yun Not until yung mismong kanya mga close friends, mga pinakamalapit na kaibigan, and some of the family, yun yung nakasakit sa kanya. Sabi niya sa akin gano'n, naalala ko, sabi niya, alam mo, mama, sabi niya gano'n, mas matatanggap ko kahit anong klase ng pananakit at paninira sa ibang tao. Pero kapag kayo malapit na sa puso mo, ang nanakit sa'yo, mahirap mapatawad. Totoo naman, di ba? So, yun yung naranasan ni Esau, kaya nahirapan siya. Ngayon, dito natin makikita na mahirap talagang magpatawad, pero posible. Kasi kung babasahin natin ang Bible, marami tayong mga makikitang kwento ng mga karakter sa Bible na nagpatawad. Ang pinakamaganda nating example, ang Panginoong Jesus, di ba? Madaling magpatawad kapag kayong nakagawa sa'yo, bukod sa malapit sa'yo, hindi naman mabigat ang pagkakasala. Pero ang hirap magpatawad, na ikaw na nga yung tama, ikaw po yung nagawa ng masama. Yan ang case ng Panginoong Jesus, di ba? Wala naman siyang ginawang kasalanan, pero dahil sa kasalanan ng tao, siya ay pinatay. Pero napakaganda nung panalangin pa rin ng Panginoon Ama, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, nakakita tayo ng example sa ating Panginoong Jesus. Napakahirap magpatawad, pero posible. Ano ngayon ang aplikasyon natin? Pakibasa ng sabay-sabay? Sa pagpapatawad, kailangan ng strong faith. Yun. Napakalinaw, mahirap magpatawad. At hindi mo kayang magpatawad kung wala ang pananampalataya mo sa Panginoon. Diba? Sabi nga, ang ibig sabihin kasi ng faith sa Hebrews 11 verse 1, sabi, ang pananampalataya ay pagtitiwala at paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Madaling maniwala kapag may ebidensya, 'di ba? Pero kapag wala, mahirap maniwala. Ganon din sa pagpapatawad. Kailangan mo ang matinding pananampalataya para mapatawad mong isang tao, lalo na kapag ang laki ng nagawa sa iyo. 'Di ba? At hindi mo kaya 'yun. Kahit sino sa atin hindi pwede magsabi madaling magpatawad ng sa sarili lang natin. Kailangan natin ang Lord. Kailangan natin ang Lord para mapatawad natin ang isang tao. At dahil doon, kinakailangan natin ang manalangin sa Panginoon, ang manampalataya sa Panginoon. Lord, tulungan mo po ako. Tulungan mo po ako makapagpatawad kasi sa ganang sarili ko, hindi ko to kaya. Dahil humanly speaking, mahina rin ako at baka sakaling sa galit ko, makagawa ko ng hindi maganda. Kaya kailangan natin ng strong faith kay Lord. Pangalawa, na makikita natin sa story ni Esau, posible, kahit mahirap ang magpatawad kasi may pag-ibig ka ng Diyos. Malino na sinasabi ng 1 John 4:19. Tayo'y umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Yun yung driving force natin. Kaya raw tayo makakaibig kasi dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin Siya muna yung nagbigay sa atin ng love. Siya muna yung nagpatawad, siya muna yung tumanggap sa atin, kahit hindi natin deserve nating mamatay. Pero dahil sa pag-ibig ng Lord, napatawad tayo, merong driving force na magpapatawad ka rin sa iba. Yun yung kaibahan natin sa mga wala sa Panginoong Jesus. Kasi wala silang driving force. Pwede silang magpatawad pero saglit lang. Pwede silang magpatawad pero paibabaw lang. Pwede silang magpatawad ng peke.
Pero dahil may driving force ka ng love ng Lord, pwede kang magpatawad. Kasi siya yung unang umibig sa atin. Ano ngayon yung aplikasyon natin? 1, 2, 3. Anong ibig sabihin ng step of faith? Tandaan natin, mahirap ang patawad, no? Pag sinabing step of faith, gagawa ka ng isang hakbang kahit labag sa kalooban mo. Kailangan mo magpatawad, pero kailangan gumawa ka ng way para maipakita mo yung pagpapatawad mo kahit ayaw mo. Halimbawa, alam niyo po, nung unang panahon, may nakagawa sa akin hindi maganda sa church, no? Sobrang tindi na iniyak ko talaga kay Lord John. Hiningi ko talaga, Lord, bigyan mo ako ng pananampalataya para mapatawad ko ang taong to kahit hindi siya humingi ng tawad sa akin. Kasi napakahirap magpatawad kapag yung pinatawad mo, alalang sa kanya. Parang hindi naman niya alam na nagkasala yata siya sa'yo o sadyang gusto kanyang saktan. So itong babaeng ito, no, mas matanda siya sa akin, kailangan, sabi ng Lord, pag nagpatawad ka, hindi mo lang sasabing, pinatatawad na kita. Lord, pinapatawad ko na siya. Dapat, gagawa ka ng hakbang, kahit labag sa kalooban mo. So, ang ginawa ko po, tuwing Sunday kasi, di ba, may kamayan. Di ba, may kamayan. Pag Sunday, mag-welcome. Kakamayan ko siya, kahit labag sa kalooban ko. Alam mo, literally, makikita ko sa kanya, nakaganyan siya, oh. Tapos hihilahin ko talaga yung kamay niya. Nakaganyan siya eh, no? Hihilahin ko yung kamay niya. Tapos gaganon siya. Talaga, alam niyo po, ginawa ko yan ng halos 1 taon. Tinitsagaan ko lang talaga. Nung una, naiinis ako. Sabi ko, Lord, excuse naman. Okay na, kahit hindi ko na siya kamayan. Nakita mo naman, ayaw akong kamayan eh. May excuse na ako, di ba? Pero hindi eh. Kailangan ng step of faith mo eh. And lagi habang ginagawa ko yung kada linggo, hindi ko talaga siya tinantanan. At alam nyo, unti-unti, yung loob ko, gumagaang na rin. Nawawala na rin yung galit ko sa kanya. Unti-unti, binibigay niya na yung kamay niya para ako kamayan. So, anong ibig sabihin nun, mga kapamuso? Kahit mahirap gawin, kinakailangan lalabanan mo yung sarili mo. Kasi yung tinatawag na step of faith, parang ano yan eh, wala kang pera. Wala kang pamasahe, pero gusto mo magsimba. Mag-step of faith ka, Lord, wala akong pamasahe pa uwi, pero magsisimba ko. Step of faith yon. O, di ba? Kung wala akong pamasahe pa uwi, di maglalakad. Something like that. Yun yung step of faith. Yung gagawa ka ng isang step, kahit alam mong imposible. Di ba? Lord, kakausapin ko siya. Kahit alam kong ayaw niya akong kausapin, pero kakausapin ko pa rin siya. So, yun po yung step. Kailangan humakbang ka. Diba? Kinuwento ko na to dati, no, yung hipag ko sa Maynila, no, nag-away kami. Kabataan pa ako noon, pero siya matanda na. Nag-away kami kasi nagalit ako dahil dinuro-duro niya ng tinidor ang mama ko eh. E di syempre nagalit ako, nanay ko yun, di ba? So inaway ko siya. Tak, kahit bata ako sa kanya. Pero pagatas ko siyang awayin. Sabi ba naman sa akin ng Espiritu ng Diyos, hindi ka na nahiya, ikaw tong Kristiyano. Inaway mo yung hipag mo. Mas matanda na sa'yo, ikaw pa yung Kristiyano. So, mali. Kailangan ko mag-step up. Ayaw akong kausapin. Pinagsasaran ako ng pinto. Ay, tinitiyaga ako po, katok. Ayan, no? Hanggang sa nilutuan ko siya ng mainit na sopas. Ayaw ko yun, ha? Pero kailangan ko mag-step up. Pagatas ko, sabi ko, ate, sorry, sinagot-sagot kita. Ito, peace offering ko sa'yo. So, step of faith. Ayun, batiin na kami. Because sabihin, sa pagpapatawad, lalabanan mo yung nararamdaman mo. Okay? Okay, next. Dito naman tayo sa bahagi ng pinatawad. Sabi nila, natutunan ko to kay Pastor John, no? Sabi nila, mahirap daw talaga ang magpatawad kasi nasaktan ka. Pero sa totoo lang, hindi natin alam na mahirap din yung case ng pinapatawad. Kung sincere siya, alam niya nagkamali siya, may siya eh, may kirot siya eh, na nasaktan niya yung taong minamahal niya. Ako na-realize po yan, na-realize ko. May nagawan po ako ng hindi maganda. Hindi ako masaya eh.
Kasi alam ko, nasaktan ko yung taong yon. At napakatagal bago mawala ang guilt. Kaya lagi ang prayer ko, Lord, alam ko naman po, pinatawad niyo na ako, humingi na ako sa inyo ng tawad. Pero Lord, ang hinihiling ko po, sana mapatawad ko rin ang sarili ko. Ang hirap patawarin ng sarili kapag ang dami mong guilt dahil nakagawa ka ng mabigat na kasalanan. Kamakailan lang, naramdaman ko yan, ano? Araw-araw, umiiyak ako kay Lord kasi damang-dama ko talaga yung guilt, yung konsensya ko na nagkasala ako. Yun yung hindi natin nakikita sa part ng pinapatawad, nasasaktan din sila. Kagaya ng case ni Jacob. Okay? Sabing gano'n, number 1, ito kay Jacob na ito, no? Sabi, posible, kahit mahirap ang mapatawad, kasi may paghilom. Gumagaling din naman yung mga taong yon na ginawa natin ng masama. Sa case kasi ni Jacob tsaka ni Esau, bagamat nagbanta si Esau na papatayin kita. Banda ka, Jacob, papatayin kita. Pero wala po tayong mababasa sa Bible na tinupad niya yung kanyang sinabing yon. Wala po. Hindi niya po yun binalak. Siguro sa mga panahong nagkahiwalay sila, kasi umalis po si Jacob na matagal na panahon, Siguro, napag-isip-isip ni Esau na, ako rin naman, malaki rin naman ang part ko sa nangyari. Naintindihan ko si Jacob, ba't niya ginawa sa akin yun? Siguro naisip niya na mga ganun-ganun mga bagay. So, nakapag-isip-isip siya, at the end of the day, na-realize din siguro ni Esau na kinakailangan niya na talaga magpatawad. So, ano nangyari? May paghilom. Gumaling siya. Ano ang dalawang patunay? Una yung chapter 33, verse 4. Pakibasa nga, Jomer. Sa patakbong sinalubong isa, yakap ng maipit at nagkat. Parehong umiiyak ang magkapatid. Yan. Patakbong sinalubong ni Esau, no? Excited siya, tas niyakap niya at hinalikan. So, ibig sabihin, nagpatawad na siya. Yung isa pang verse, sa Genesis 35, verse 29. Pakibasa, Tinay. Si Isaac ay 180 na taon nang mamatay at mamahinga sa piling ng kanyang mga ninuno. Siya ay inibigay ni Esau. So, itong isang pinakamagandang key point, no? Magkasama sila nung nilibing nila ang kanilang ama. Ibig sabihin, nag-reconcile na talaga sila, di ba? So, ano yung makikita po nating aplikasyon dito? Sa pinapatawad, kailangan daw minsan ang maghintay. So, ibig sabihin, una, bigyan mo muna siya ng space. Kasi, hindi naman madaling magpatawad eh. Kasi, pag minadali mo, baka lalo magalit sa'yo. Diba? Kaya bigyan mo muna siya ng space, hayaan mo munang hilumin ng panahon, ng kanyang sarili, and at the same time, habang hinihintay mo yon, sasamahan mo ng prayer. Huwag mong pipilitin ang tao agad-agad. Ako naniniwala ko na pag yan ay hinidog mo sa panalangin, lalambot ang puso niyan eh. Hayaan mo lang siyang magpahinga. Hayaan mo lang siyang lumayo muna sa'yo. Bigyan mo siya ng space. Pangalawa, posible kahit mahirap ang mapatawad kasi pwedeng makabawi. Basahin natin yung verse para mapatunayan natin ito. Sino ba gustong magbasa? Tyron, pakibasa yung verse. Genesis chapter 32 verse 3 to 5. Nagpadala siya ng mga sugo sa kapatid niyang si Esau. Ganito ang kanyang ipinasabi. Ako ang abang kapatid mong si Jacob. Matagal na akong ninirahan sa tiyo Laban at ngayon lang ako makakauwi. Pinauna ko ang mga sugong ito upang ipanhik sa iyo na magkasundo na tayo. Yun. So, ang unang-unang step na ginawa ni Jacob, nagpakumbaba siya. Sabi niya, ako ang iyong abang kapatid. Minsan kasi ikaw na nga yung nagkasala, ikaw pa yung mayabang, no? Maraming ganong cases, di ba? Yung ikaw na tong may utang, ikaw pa tong nagagalit pag sinisingil, di ba? Ikaw na yung may kasalanan. Hindi ganun no? Ang part ni Jacob, no, nagpakumbaba siya, inamin niya na ako ang iyong abang kapatid. At hindi lang po iyon, Sabi ng Genesis 32, no? Verse 6 to 9. Ano pa?
pagbabalik ng mga pakibasa, Kit, pakibasa. Pagbabalik ng mga sugo, sinabi nila, nakausap po namin si Esau at ngayon po'y nasa daan na siya. Sinidlan ng takot si Jacob at labis na nabahala. At nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo. Ayun. So, hindi lang siya nagpakumbaba sa harap ni Esau, kundi mismo sa harap ng Diyos, inamin niya na, Lord, takot na takot po ako. Alam ko kasi nagkasala ako, tulungan niyo po ako. So, nandun yung pagpapakumbaba. Pero may mas maganda siyang ginawa. After nagpakumbaba, after nagpray, pangalawa niyang ginawa, nag-effort siya. Ano yung ginawa niyang effort? Doon sa unang verse, di ba, nagpadala siya ng mensahe. Siya yung unang nakipagbati Esau, magkita tayo. Nakipag-arrange siya ng time na magkikita sila. Pangalawa, sabi ng 33, verse 10 to 11. Pakibasa, Pastornal, pakibasa po. Umuna si Jacob sa kanilang lahat at makapitong yumukod hanggang sa makarating sa harapan. Una niyang ginawa, yumukod ng makapitong. Kasi ang style po kasi nung unang panahon, wala naman mga sasakyan So, ang ginawa ni Jacob, nung nagpasabi siya na kay Esau, nagpasugo siya pakisabi sa kapatid ko, magkikita kami. So, anong ginawa ni Jacob? Bago siya makarating kay Esau, yuko na siya ng yuko. Talagang humihingi na siya ng tawad. At ang maganda pa rito, yung sabi ng verse 33, 10 to 11. Mas maganda itong in-effort niya. Jomer, pakibasa. Sinabi niya ako, huwag, iyan ay talagang para sa iyo. Agapin mo na kung talagang ako'y pinatawad mo. Kaya tanggapin mo ang aking muting kaya. Kasi ang story kasi, ang ginawa ni Jacob, nung nagpadala siya ng sugo, pinauna niya napakasandamakmak na regalo, no? Pinauna niya, bawat lakad ni Esau may darating na regalo. Lalakad si Esau may darating na regalo. Pero kung tutuusin po, kaya niya sinabing huwag, kasi tinanggihan ni Esau Sinabi ni Esau sa kanya, wag na kapatid, marami rin naman akong ari-arian. Kasi yumaman din naman si Esau So tinanggihan niya, pero ang sabi niya, huwag. Sabi niya, tanggapin mo na kung talagang ako'y pinatawad mo. So, nagbigay siya ng peace offering. Ano ngayon yung aplikasyon natin dito? Sabay-sabay nating basahin. Yun. Hindi sapat yung humingi ka lang ng tawad. Kung kinakailangan, lambingin mo siya, regaluhan mo siya, mabigay ka ng peace offering, no? Gawin mo. Kasi nakakabagbag ng ng damdamin. Nakakalambot din ng puso yan di ba? Hindi naman kinakailangan bonggacious yung ibibigay mo. Maramdaman lang yan na may peace offering ka para malamdaman niya na sincere ka namang humihingi ng tawad. So bago po tayo dumako sa conclusion number 1, i-conclude muna po natin yung pinag-aralan natin ngayong gabi. Gusto ko po sa inyong i-share yung nabasa ko po nung unang-unang panahon, kanina ko lang po naalala. Bagamat ito ay hindi po sa church, no? Ito po ay nangyari sa isang mag-asawa, nabasa ko po siya sa Daily Bread. Meron pong mag-asawa na magdaraos na sila ng ika-25 years ng kanilang anniversary wedding. May mga anak na sila, mga teenagers na yung mga anak nila, may mga trabaho na rin. Nakagawa ng hindi maganda yung lalaki. Cheating. No, may iba siyang nakarelasyon. Kaya nung ika-25 years ng kanilang anniversary, bagamat humingi na ng tawad yung lalaki, no? Humingi naman ng tawad yung lalaki at tinalikdan naman niya yung kanyang karelasyon kasi mahal naman niya yung babae. Kaya nung ika-25 years anniversary nila, ang ginawa nung lalaki, nagbigay siya ng peace offering. Nagregalo siya ng napakagandang table na malaantik ang dating. May salamin sa ibabaw. Yung ganyang kakapal. Yung mga unang panahon, ganyang kakapal yung mga salamin. Isang mga magandang piece of table. Tapos doon nilagay yung mga handa kasi si-celebrate nila yung 25 years anniversary. Tapos nung nasa kalagitnaan na sila ng kanilang pagdiriwang, yung babae, yung ginawa niya, binasag niya yung
salamin. Pinukpok niya ng matinding siguro gumamit siya ng something like para mapukpok. So, nagkalamat yung salamin. Tapos sabi nung lalaki, dahil alam niya, nagkasala pa rin siya, hindi pa siya napapatawad ng asawa niya. Sabi niya, darling, okay lang, papalitan ko ng bago. Bilang regalo ko sa ating 25s, papalitan ko ng bago. Sabi ng babae, huwag mong papalitan. Kasi gusto ko habang buhay makita mo yung lamat ng salamin. Para lagi mong maalala na sinaktan mo ako. Yun ang sinabi ng babae. Sabi niya sa mga anak niya, huwag niyong papalitan ng salamin na to, ha? Kasi yan ang magpapaalala na sinaktan ako ng ama niyo, yung lamat ng mesa. So, for another 25 years, walang ginawa ang lalaki, kundi mahalin ng kanyang asawa, paglingkuran. Ginawa lahat ng lalaki para mapatawad siya ng kanyang asawa. So, unti-unti, lumambot yung puso ng babae. Naging maayos naman yung pagsasama nila. Nakarating sila sa 50th years of anniversary. Pagpasok ng lalaki, nagulat siya, iba na yung mesa, bago ang mesa. Tapos sabi nung lalaki, darling, nasa na yung lumang Tapos diniklara nung nanay sa buong pamilya, wala nang lamat, nakapagpatawad na ako. Kasi nakita ko sa inyong ama, yung kanyang ganap na pagsisisi. Pareho silang nasaktan. Saktan yung lalaki, then ang tagal bago siya napatawad. Lahat ginawa niya. Yung babae nasaktan, pero nakapagpatawad siya. So ano po yung conclusion number 1 natin? Basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Normal ang di pagkakaunawaan sa isang church na lumalago. Minsan pa nga nauwi sa alitan. Ngunit kung gagawin ng both parties ang nagkasala at pinagkasalaan, ang kanilang bahagi sa tulong ng pag-ibig ng Diyos, mababalik sa dati ang lahat. Posible kahit mahirap. Laging inilalarawan ng Diyos ang pag-ibig niya sa church bilang mag-asawa. At ganun din po sa church natin, Sabing ganun, di ba? Dapat ginagawa ng both parties, yung nagkasala at yung pinagkasalanan, yung kanilang bahagi para mabalik sa dati. So, yun po yung ating conclusion para sa ating pinag-aralan ngayon. So, isum up na natin yung buo. Diba? Mula sa unang part, mahirap versus imposible. Tapos anong ikalawang part natin? Mahirap pero posible. At ngayon naman, posible pero mahirap. So, in conclusion yan, tatlong yan, mula sa lesson 1 hanggang lesson 3, ito yung ating conclusion. Church, pakibasa natin yung conclusion number 2. 1, 2, 3. Kaya nga this year, sama-sama nating harapin mga pakamuso, lahat ng una, pangalawa, at pangatlo, at tandaan nating lahat, kahit mahirap, walang imposible sa Lord. Tayo ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa tatlong bagay na itinuro mo po sa church at sa lahat sa amin individually, yung mga challenges na harapin namin paglingkod this year, yung pong pagnanasa na maging pure kami, mapagtagampayan namin ang lahat ng mga tukso at kasalanan sa darating na mga panahon, at yung mapanatili namin ang magandang relasyon namin sa isa't isa, kahit magkaroon ng mga alitan, ng mga pagtatampuhan, matuto po kami magpatawad, at kaming mga nakasala naman, magawin din namin ang aming bahagi para kami ay mapatawad. Salamat, Panginoon, sa tatlong series na ito ng aming prayer meeting, maging inspirasyon namin ito na sa tahak pa ng panibagong year ng aming iglesia, lagi po naming tatandaan, Panginoon, mahirap ang lahat, pero sa iyo ay posible kapag kami ay kakapit po sa iyong kapangyarihan at pag-ibig. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po.